Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga kapartners. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Mag-aalas 9 na nang ako'y lumisan dito kagabi dahil ayun nga, tulad ng aking sinabi, yung kikik is paikot-ikot. Sabi ko nga sa inyo, pinapauwi na ako ng kikik. Ngayon naman, alas 5 pa lang, nandito na ako sa ating mini farm. Yung ating solar na nakalagay dito, nilagay ko automatic. Ayan. Pag nilalagay ko automatic, palaging malakas ang ilaw. Pag alas 5, ganyan na lang yung ilaw niya. Ito naman yung ito mas mura to. Ayan. Malakas pa yung liwanag. Mayroong mga wild duck na dumadaan. Gamaw kung tawagin. Pakain muna tayo sa ating mga alaga. Umaga pa lang, nandito na ako para makapagpakain, tapos makapagtrabaho dahil mayroon akong order ng flowers sa kalapit na barangay. Hindi pala, kalapit na poblasyon. I-deliver by 11 AM. Kailangan matapos ako pagpakain. Mga hindi pa mag-aalas 6, tapos na to. Ito yung ating nagawa kagabi. Hindi pa nga makita mga kaparmers. Pagkain muna ako ng ating mga alagang aso. Mas maganda magpakain ngayon dahil wala pa silang kaagaw. Ito yung pagkain sa ating mga titindak, mga native na manok. Sagol-sagol mga farmers. Maganda talaga pag yung binababad dahil lumulubo, tumutubo pag kalipas na siguro mga 3 minutes to 5 minutes. Tumutubo kanina hanggang dito lang yon, ngayon puno na. Ito naman sa ating alagang native pigs. Ayan. Ito naman yung pagkain ng isa sa chicken. Ito yung aking takalan. Let's go. Kain na tayo. Yung iba ayaw pang bumaba mga ka-farmers. Yung tayo bibigay sa malapit sa kulungan. Yung iba nandun pa.
Oh. Mamaya na. Para sa ating mga sisiw. Ayan. Yung ating mga pabo hindi na mailap. Unang dating yan dito mailap, hindi lumalapit sa atin, pero ngayon umaagaw na ng pagkain. Kung nagpapakain ako doon sa malapit sa Triangle House, nagpapakain din ako dito dahil itong mga naglilimlim, yan, umababa sila para makakain naman. Kasi itong isa kawawa. Pangatlong batch na yung kanyang paglimlim. Ah, ito pa. May laman pa yan. Dito yung isa kahapon na nagpakita yung tuka. Last na to na kaya to chicken. Ayan. Lahat ng nandito, itlog na ng giniya o bingala. Okay. Kaya halo natin dun sa styro. Dun sa may ilaw. Grabe yung ginawa sa ating mga sisiw, mga kaparmers. Nakakapanluba. Oh, patay lahat. Paano kaya nakapasok yung daga? Daga, mga kaparmers. Nandito yung mga ipot ng daga. Buhay. Wala na, mga kaparmers. Isa na lang. Ihahalo ko na lang dun sa malalaki. Sayang. May ilaw naman ito, mga kaparmers. Pero ganito yung pagkakatakip nito. Ganyan lang. Ganyan lang yung pagkakatakip niyan. Dahil pag nakasarado ng sobra, nakikita kapag bubukas ko, nangihina, nakabuka yung baba, yung pakpak nakabuka, sobrang naiinitan sila. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Yung mga malalaki na nandoon sa kulungan, ganoon din naman. Pero ngayon lang ito nangyari na pinasok ng daga. Ubus lahat yung anim, mga kaparmers. Wala tayong kagawa. Sayang. Pag may pangarap ka,
Mayroon din nangangarap para pabagsakin ka. May tao, may hayop at saka insekto. Wasak-wasak mo. Kinain yung mga laman. Isa, dalawa. Dalawa lang naman yung binuksan. Yung iba, pinatay lang talaga. Pinaglaruan. Tiba-tiba ngayon si Uwak. Yan. Si Uwak ang tiba-tiba. Alam niyo kung bakit? Patay ng 6 na sisiw yung kanyang kakainin. Ito, napakalaki ng laman. Ang kagandahan nito, hindi mahirap gayatin. Para ka lang naglalaro. Diba? Kunti nga lang yung ating kinuha. Isang kaldero na to. Yan, dalawang malalaki. Ng tadtad. Malulusaw din yan. Ito, parang octopus. Kung nasa probinsya ka lang tapos medyo masipag ka ng konti, ay panalo mga ka-farmers. Wala kang talo dito. Ito ay napakagandang pagkain ng ating mga alaga. Kusmikos na yan mga ka-farmers. Kailangan isiksik. Siyempre kasama din, walang tapon. Habang nagtatrabaho ako sa garden, pinapaapuyan ko ito, nilalaga. Para mamayang hapon, kunting feeds na lang yung ilalagay. Siyempre, isang balde na sabaw para siguradong malaga. Ayan. Walang kahirap-hirap. Mga dalawang patong lang yan ng gatong. Luto na yan. Meron tayong pagkain. Hindi sa atin para sa ating mga alaga. Pwede sa ating mga alagang manok. Lahat. Hinahaluan lang yan ng commercial feeds. Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan lagyan ng magic sarap, asin at saka bitsin. Pure na nilaga. Tubig lang. Ito yung ating pagpapatuloy. Gagawa tayo ng frame. Pupunta dito.
Yung ilalim, napakalambot na. Yung ibabaw na lang. Kahit araw-araw tayo magluto ng ganito, hindi mauubos basta-basta yan. Napakarami yan dito. Vamos. Yung alam ko na wild gabi na pwede ipakain ng ating mga alaga ay dalawa. May tinatawag na daliri sa gilid ng mga sapa. Ito naman, kahit sa upland, tumutubo yan. Yung panggatong na yan, sapat na yan. Kasi napakainit pa yan yung uling. Yung kanyang, kung tawagin ay baga. Ayan mga kaparmas, lutong-luto na yan. Papalamigin na lang at pwede na. Ito, puso ng saging, nakita ko dun sa puno. Ito yung tinanggal ko na unang araw. Kasama na rin ito sa pagluto. Masarap ito na inihaw mga kaparmers. Tapos merong sausawan na suka na pinakurat. Then merong kang paksiw na isda. Panalo. Tulingan. Simple lang yung ating ginagawa. Pinako natin kabilaan. Pagkatapos, ito na. I-connect natin. Yan. Ito naman yung sukat sa bawat konekta.
Tapos na. Para sakto yung daanan. Kailangan tama yung espasyo. Kasi pag natambakan nito ng lupa, hindi na ito pwedeng galawin. Dito medyo nakaangat ng konti. Napakarami ng daon saging na lanta. Yun muna yung ating pinaka inner liner. Tapos sa mga damo, dito kukuha tayo yung lupa, yung ibabaw, at saka yung rice hull na mayroong ipot, mayroong chicken manure. Yun po yung ating ihahalo para maganda yung tubo ng ating mga gulay. Ito naman yung mga gulong na ginamit ko sa una sa paggawa ko ng garden. Gagamit ulit natin doon sa loob. Marami ito. Ayan lahat yung goma na ating na-recover. Dadagdagan ko pa to. Hihingi ako dun sa paggawaan ng motor. Sakto lang, katatapos natin na kumuha ng goma at saka yung isang frame, luto na rin yung ating almusal. Hindi pala, hapunan pala ito ng ating mga alaga, hindi pala sa atin. Pasensya na kayo mga kaparmers at medyo nakakapagod kaya nalilito ako. Parang lugaw Pero kung sa totoo lang, as in wala ng pagkain sa mundo, kakain ako nito. Healthy ito mga kaparmers. Papalamigin yan. Bawal tayo magbigay ng pagkain sa ating mga alaga na mainit. Sasama ang kanilang tiyan. Alam nyo, yung kulay ng uwak ay itim, pero yung kanyang ipot, yan yung kanyang ipot, puting-puti. Dahan-dahan ang nabubuo yung ating pangarap sa garden. Ito na yung layout. Pinagplanuhan ko yan. Nilagay ko na yung bawat guma sa paligid ng ating lupa, dyan sa malapit sa bakuran. Mayroon yung space dahil lahat ng paikot ng ating bakuran dito ay magtatanim tayo ng maraming tanglad. Lahat ho yan. Bawat bakod, dyan, dyan. Bawat isang block, dalawa-dalawang puno. Para maganda.
green na green at syempre marami nagsasabi na ayaw ng ahas ang amoy ng tanglad. Iwan ko lang ang totoo. So, ayan na. Bago natin lagyan ng lupa, wawasakin muna natin yung ilalim ng lupa para pag mag-penetrate yung ugat sa ilalim, malambot at maganda yung nutrients na receptive ng ating mga halaman. Isiguraduhin natin na maganda yung ating gulay na mga itatanim dito kasi makikita nyo naman maganda yung ating bakod, hindi basta-basta makakapasok yung mga alaga natin para tukain, kaskasin yung ating mga tanim. Ito na yung ating munting plano. Matagal ko na itong pinaplano kasi gusto ko pupunta dito yung aking pamilya, magluluto ng gulay, isda, dito kakain, haharvest ng itlog. So, napakasimpleng pangarap pero para sa akin, pag nagawa ko ito, masayang-masaya ako para sa aking mga mahal sa buhay. Na pupunta dito at sasabihin, wow, ang ganda. Kahit pa paano, sa ganyang paraan, mas lalo ho ang ginaganahan sa pagtrabaho dito sa ating mini farm. So paano mga kaparmers, dahil mag-aalas 10 na, hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nagkakape. Ayan, sumasagot si Uwak. So ako muna iuwi, gagawa ng order dahil mag-deliver kami sa Camp Breeze Off. Isa po yung resort. By 11 dapat ma-deliver na yung ating flower bouquet. So busy tayo dito sa farm. Busy din si Mrs. sa pagkikipag-chat sa mga customer service kasi si Mrs. sa Flowers and Bubbles. Makikita nyo yan sa Facebook page. Maaari kayong mag-order. Nagdi-deliver kami anywhere in Leyte, unselected area in Samar. So paano mga kaparmers, hanggang dito lang muna. Ako ibabalik umayang hapon at baka hanggang gabi pa para magtrabaho at makapagsimula na tayong magtanim dito sa ating garden. So hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat mga kaparmers. Mabuhay po kayo.